I'm not okay and hindi ko siya kinakahiya. Wala kang love sa sarili mo, hindi mo rin mabibigay sa iba yun. Don't force connections. So, parang opportunity mo na yun para malaman talaga kung sino yung ilalagay mo sa circle mo. Once the respect is na-apektuhan, that's the end of that. Don't complain on the things that you tolerate. Ewan ko, naniwala kasi akong life is a paradox. So parang ano siya, lahat contradicting, pero at the same time, in a funnel, magpo-provide pa rin siya sa'yo ng benefits. Either a learning or maka-inspire ka ng ibang tao. Good day, everyone! Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is B, the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters! Hello, chatters! We're down to our last 3 episodes. Yes. 10th episode na natin ngayon and meron tayong makakasama. Meron na namang bagong C sa aking buhay tayong makakasama. Kasi, meron kaming third na kasama dito, si C. Ngayon, unavailable siya. So, meron kaming mga guest. And, katulad ng mga nanonood sa amin before, yung C nilalagyan ko talaga ng meaning, okay? And ang meaning ng taong ito sa akin ay college buddy. Oh, talagang pinush ko. College buddy kasi feeling ko kami yung pinaka same interest. Like yung theater, mga kalokohan namin, ganyan. So, chatters, please welcome JM. Hi, JM. Good day, everyone. It was nice meeting you all, chatters. I hope makapag-share or makapag-impart ako ng mga knowledge about the topic na makakatulong din sa mga viewers natin. But, yeah. Yes. Siyempre, una sa lahat, thank you ha. Thank you, JM, for saying yes to us. Ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa'yo. Ako naman dapat mag-apologize kasi it was a long overdue yung itong ano na to. So, since of course mahal na mahal ko si Debs at nakakaya rin kasi ako yung nag-comment talaga. So, nung nakita ko yung parang notes niya, ay immediately na nag-reach out sa kanya, parang lang at least to compensate yung mga hindi na tuloy-tuloy. Oh, kasi parang yung first year sana natin, nag-guest na sana siya noon. Pero kasi busy tao to eh. Busy tao siya. Maraming salamat na napaunlakan mo kami ngayon. Napaunlakan, napakalalim ng Tagalog natin. Ilang na tayo ngayon, tambay. Sarap. Yun na nga. Gusto kasi parang since ang tagal na rin kasi namin di nagkita. Nung umuwi ako ng Baguio last year, di ko siya nakita. Ewan ko kung bakit. Siguro malalaman natin dito kung bakit. Ayun. Malalaman mo na yan. Yes. So, podcast ito, at the same time, siguro catch up na rin namin. So, marami akong i-question sa kanya. Handa ka na ba? Magmamama ko pag mga na. Ayan. Okay. Syempre, gusto mo na kitang kamustahin. How are you? And what makes you busy these days? Ngayon, of course, actually nag-resign ako dun sa corporate job ko to rest actually, both physically and mental na rin. Kasi excruciating talaga yung challenge ng sa previous work ko kasi of course habang patagal yung experience natin, kumbaga yung position na hinahawakan natin hindi rin siya ganun kadali. So, sa 1 year na yon, talagang kailangan ko ng break. And of course, there are challenges din naman or mga experiences din natin sa personal life na kailangan din natin, of course, mag-focus muna para at least para may connect ko, para at least mabigyan natin ng pansin yung sarili natin mismo. At para makagawa pa tayo ng magawa natin mga bagay-bagay na gusto natin na talagang within our best. At hindi siya, kumbaga, gagawin mo siya for the sake na para magawa lang. Ayan. So, yun yung parang And at the same time, of course, currently, pag-alagala. Actually, I'm thinking na mag-travel, especially this July, kasi, syempre, it's my first month. Ayun
Gala-gala ulit. So, yun lang, set ng travel, treat lang. So, yeah. Then, after travel, of course, work na. Back to work na tayo. Kasi, alipin tayo ng mga bills. Yun. Sabi ko Yeah. sana yun, alipin tayo ng salapi. Ay, naku, Um, bills. Mahal ang bills dito sa Pilipinas. Saan ka ba naka-base ngayon? Recent was Makati actually. So, mataas ang cola. Ang cost of living talaga. Mhm. Nakatira pa ako sa Rizal. So, imagine yung parang galing akong probinsya tapos bibiyahe ako to Makati. Pero it was a personal choice since ayoko talaga ng ingay ng city. Nanggaling akong Quezon City. So, parang mahirap para sa akin na as a creative person, sa creative side, na hindi mo nakukuha yung enough na rest or especially kapag work from home, yung creative bubble mo, hindi mo makuha kasi ang ingay ng ang ingay ng surroundings mo. So yun yung mga kailangan kong i-consider for me as a person, as a working professional. So kahit 3 hours off lang, naman. Nakakapagod. Gusto ko lang sabihin sana na nakakapagod naman yung biyahe mo araw-araw nung nasa Rizal ka pa. As in talagang Yes. everyday binabiyahe mo yun. So wala ka ng tulog. Yeah. Actually, sa biyaya akong tutulog. At saka minsan, naman kasi, kumbaga, inaangkas ko na lang siya kasi tamad din ako kumbaga pagpasok, kasi nakakaano kami, syempre corporate. Ayoko ng hassle, na palipat-lipat kasi nahagard ka. Imagine naka-long sleeve ka, tapos pagdating mo ng office, para kang pauwi na, ganun. So, parang ginagawa ko, nag-aangkas talaga ako, or joyride, but at least, bahay to office na agad. Medyo malayo siya, medyo pricey, pero I think it's, in terms of sa budgeting ko ng transportation, pasok na pasok siya. Kasi papasok lang naman ako nag ride hailing app. Okay. Sabi mo kanina na mention mo na nag-break ka nga sa work mo ngayon and then Yes. parang naging defensive siya dun. Sa work. Nasa work pa Nag-break sa tayo. work. Nag-break pa lang sa work. Okay, so nag-break ka na sa work. And sabi mo, after nitong travel mo na to, pa-plan ka na bumalik sa work. So, meron ka na bang Yeah. papasukan or new company, target pa lang? Actually, well, nothing particular ako na kung anong industry. Yun naman talaga yung ano ko. Basta, on a creative side pa rin ako. Like marketing, kumbaga, corporate communications, digital marketing, basta doon lang ako. But, to answer that specifically, siguro, mga pharmaceutical companies. Kasi doon na may pera. Totoo. Malaki ang pera sa Pharmaceutical companies. Okay. Marami akong friends dito sa Thailand. Nasa pharmaceutical sila, ang laki. And ang dami nilang benefits. Kasi usually, binibigay sa kanila yung mga trials. Kailangan mong i-trial lahat ng products nila. Correct me if I'm Yung wrong. mga kaibigan. Yung ano ba yun? Parang med rep? You're wrong agad. Yeah, that part of the organization. Oo. Marami nga akong kalala na sa marketing field, yun yung kinukuha nilang Oo nga. Saka nanggaling na din kasi ako sa pharmaceutical company. So, wala lang. Sa lahat ng pinuntahan kong industry, for me, mas hindi ako less stress yung pharmaceutical company. Yun yung namin. Bakit hindi mo So, i-try ang kino-consider mo bang mag-freelance since nabanggit mo yung parang digital marketing? Di ba sobra na rin ang dyan, money? Actually, to consider that, I was thinking to part-time. Kasi para sa akin, part-time siya in the sense na kung isang account lang. Pero kung siguro multiple, like 2 to 3, yun, siguro pwede ko siya i-full-time. But technically kasi, mas pa rin kasi, for me, mas practical na ma-employ ka pa rin ng mga corporate or ng isang specific organization na dito sa Philippines. Kasi, of course, the benefits itself, meron ka talaga, guaranteed ka talaga, especially ng mga HMO. Kumbaga yun yung mindset din na parang, noong una actually, I want to focus sa freelancing na lang. Kaso, one of the managers ng creatives
mention yung yung parang disadvantages na mga benefits. So technically, siguro consider ko na siya this time as part-time. Pero kung ngayon, malay mo, gawin ko talaga yung mga suggestions ni Bes to do again. Why not? Why not? Siguro for full time. Pero malaki talaga ang kita doon kahit part-time ka lang. Actually, Yes, may yes. mga ibang nagpa-part-time na mas malaki pa yung kinikita nila kaysa sa full-time job nila. Kasi dollars. Actually, meron akong friend na na parang she's handling a foreign account. Tapos ang hawak nilang dalawa. Nalungkot ako nung nalaman ko na sa dalawang account na yun, double niya yung sahod ko. Ang hawak akong account was almost 9 accounts. So siya, disheartening lang siya dito sa Philippines. Kasi syempre, iba pa rin dito yung natin, culture compared sa sa foreign. Totoo naman. Okay. Gusto ko lang itanong, Joel. Ako na. Gusto ko lang itanong, kasi nga nasabi mo na yun, na parang na-feel mo na parang you feel bad about yung sahod ng kaibigan mo. Pero I think meron ka namang ina-admire sa sarili mo, di ba? And what do you think? Or ano yung bagay na yun na ina-admire mo sa sarili mo? Na talagang pinanghawakan mo, tapos hindi mo pinipiling mag-part-time and mas pinipili mo pa rin mag-corporate job. Siguro it's the connection, the real connection, the physical connection with actual people. Kasi pag virtual, iba siya eh. Kumbaga, mas kumbaga, okay pa rin sa akin yung gano'n na physically nakikita ko yung mga tao. And mas na, kumbaga, na nurture yung relationship ng mga ka-team mo or ng mga ka-work mo kapag nasa corporate ka compared sa freelance na parang you're a limited team tapos usually virtual lang kayo nakikita. So basically, mas mahirapan ka na makilala sila. And at the same time kasi, I still like yung challenge na binibigay sa akin ng mga corporate na parang kumbaga, kasi pipigain ka to think. Hindi ka pwedeng kaka-lean back or pwedeng parang go ka lang sa mismong, ito yung concept. Hindi. Kumbaga pag sa corporate, kailangan mo lagi kang mag-step up. Kasi kung papansin nyo lahat ng mga ads, sa mga strategies na nilalabas kayo ng mga marketing organizations or for specific company. Kumbaga, pa-excite, patindi, pa-destructive. So parang the more na ginugulo mo yung isip ng mga viewers mo or ng mga consumers mo, the more na mas effective ka. So yun yung parang pinaka-goal namin ngayon, to distract. Yun ang pinaka-goal ng marketing. It's not to hard sell, but to unahin muna na makilala yung brand through an original na strategy. Hindi ko alam kung pwede tayo magbanggit dito ng brand. Pero yun. Naman pwede. Pwede naman. Pwede. Yes, ang pioneering talaga sa Pilipinas, ang destructive ads natin is RC Cola. As in talagang, ano bang connection ng mga pinagagawa nila? But technically, in the digital perspective, it's effective. Kung titignan mo talaga, kaya bilib na bilib kami dun sa agency na yun. Kasi talagang nung nalaman namin, tapos nakita namin yung views, in a one day kasi sa YouTube, parang, wala, ang bilis. Parang, syempre, as a digital practitioner, parang, paano talaga yung tanong namin. So, nung inaral namin kung ano yung parang naging advantages nila, ano yung pinaka-strength ng nilabas silang ad. Tapos doon talaga magbe-benchmark yung mga current companies kung paano nila lalaruin yung mismo mga ads na sumunod. So, hindi siya actually lahat applicable. Technically, sa corporate, nag-try kami destructive, pero hindi siya effective kasi nga, financially, hindi ka pwedeng magdiba sa mga ads sa puro kalokohan. Kasi, kailangan mo i-build yung credibility ng institution kasi financial ka nga. At saka, guided kasi kami ng BSP. So, kailangan minsan yung atake, talaga seryoso. I think with pharmaceutical, medyo din sila. Parang kumbaga, hindi sila ganun pwedeng sumunod doon kasi guided din sila ng FDA. So, lahat dapat supported na scientific pa rin na scientific backups ang Yes. Pero kung FMCG yung mga yan, food products, okay lang yan. Talagang puro kalokohan, mas maganda. Or yung mga Orocan, gano'n. Yung mga Something that is catchy, di ba?
Yes. As in talaga. First 2 to 3 seconds, dapat catch mo na yung attention ng ano mo, ng consumers mo. Yun yung pinaka talaga goal ng bawat ads. Gusto ko yung ano na yan, Thank you for teaching us. parang nagkaroon tayo ng idea. Destructive. Okay, the-destruct natin ang mga chatters natin. Charot lang. Uy, pero ano pa rin, conservative. Kasi syempre, conservative pa rin. Hindi talaga. Kasi I don't actually believe in bad publicity is still publicity. Hindi. Masisira ka at magmamark ka. Sa mismong ano ka. I really don't support that. So, dapat na lang tayo good publicity. Let's promote ano lang. Oo, din naman. Diba? Oo, good. Okay. So, ang gusto niya is parang yung challenge ng ano, yung challenge na binibigay sa kanya ng corporate world. Yun yung isa na eagerness to natatapos yung mga mahihirap na trabaho. Yes. Parang gano'n. Parang hindi. Naglagay ako ng ng parang routinary. Hindi talaga. Hindi talaga. Kaya nga yan ang marketing Diba? Oo. Nacha-challenge ka talaga. Okay. Ngayon, sa exciting part naman tayo. Okay. Thank you kasi sa pag-share mo sa work-related mo, ganyan. Eto na. So, in line sa ina-admire mo sa sarili mo, eto na. Mapunta naman tayo sa lagay ng puso mo. Puso mo, and yung, sige, sabihin natin puso mo when it comes to relationship, paano ko to relationship sa friends, family, and romantically, ganyan. So, sa 4 na character ng Inside Out, sino ka doon? Si joy, sadness, disgust, or anger? None of the above. Joke! Wow. Inside Out. Hindi, doon na pinaka-main lang. Para hindi pa kasi ako nasa Inside Out 2 1 pa lang po. Hindi ko pa napapanood. Technically, kung personal, disgust. After pala yun. Joke lang. Hindi kasi disgust in the sense na, syempre, madali ako mairita ngayon. Pero naman, it's a normal response then, which is I'm actually working out with the help of professionals. Kasi, minsan nagmamanifest daw talaga yun kapag sobrang stress. Tapos may mga nako-contain ka mga emotion. So, hindi lang siya lagi sa anger. Though minsan talaga, minsan madalas anger. Pero pag sa family, yan talagang disgust. Masungit ako sa bahay. Which is, buti na intindihan ako ng mga kapatid ko, ng nanay ko, ng pamangkin ko, and I love them so much. Ayan, kung napapanood nyo naman to, hello. Ayan. Hello po. Ayan, so disgust. Okay. So, pwede mo bang yung ma-share mo lang naman sa amin na parang bakit ka nahantong or bakit ganito yung status ng heart mo or ng puso mo ngayon? Ba't ka napunta sa disgust? Ay, sa puso pala to. Okay. Hindi. Yung estado ng... General. General, oo. Okay. Generally speaking na lang na bakit? Yun yung feeling mo, emotions na meron ka ngayon. Technically, mas nasusurpass ng disgust kasi nga, I'm not okay and hindi ko siya kinakahiya. Kasi, having a mental struggle right now is hindi siya dapat nagkahiya. So it's okay to seek help sa professionals. And lahat naman talaga tayo kasi hindi natin kayang i-manage lahat. Kumbaga kahit may 2 tayong kamay, hindi natin siya kayang resolvehin or i-handle lahat. So it's just that nagkataon lang sa akin na nagsabi-sabi lahat. Yung pressure sa work, yung disappointment ng mga boss ko, na hindi ko na-fulfill kasi sobrang pressure ng work ko. Tapos, of course, yung sa love life din.
as well as yung sa families kasi of course ano tayo nasa 30s na tayo, so parang yung goal natin is dapat ma-provide natin yung mga needs nila. So parang may mga ano pa rin ako, may mga I started to question myself, bakit ganito ganyan. So technically it's more on assessing na kung bakit parang ang bagal, bakit parang kakaroon ako ng problema, bakit although admittedly minsan talaga it's part naman na na and as a result ng mga bad actions natin. So for me, part na rin siguro ng um ng realization ko right now is of course always remember that your bad actions has its own repercussion. Hindi man siya agad-agad. Pero it's either makapekto siya sa iyo and of course pwede sa ibang tao. Yun. And ang goal natin, of course, both. Hindi dapat tayo makasakit hindi dapat natin masaktan yung sarili natin, which may result to self-harming. And at the same time, hindi rin dapat tayo iwasan natin as much as possible na i-channel yung mga galit natin or yung disgust natin sa ibang tao. Kasi hindi, kumbaga minsan, it's not fair. It's not really fair. And yun, doon ako guilty. Pero yun, minsan kailangan din natin tingnan na lang na maybe they need help. They need help. So sa mundo ngayon, sa current natin, digital, dahil sa present, kumbaga, na siya may wall So we have to check and consider na baka kailangan ng tao ng tulong na to. Good thing, ganun ka yung family and friends ko, of course. Pero sabi nila, i-comment ko lang. Sabi nila, in order for you to have a peaceful life, you have to love yourself first. You have to know your worth. You have to love yourself first in order for you to flow or to give whatever you have in yourself. Kasi kung wala kang talaga, kung wala kang love sa sarili mo, hindi mo na mabibigay sa iba yun. Kung puro disgust ang meron sa sarili mo, you will also reflect what you're having inside you, diba? So, I think, totoo din naman yung sinasabi mo kanina talaga na naipon na siguro yung problema mo, yung galit mo sa sarili mo kasi hindi mo na fulfill yung mga bagay-bagay, then eventually nadamay mo na yung mga nakasurround sa iyo. So we really have to focus on ourselves first before we could help other people. Diba? Saka it's really important na maging self-aware ka din. Hindi man siya agad-agad, pero the sooner na ma-realize mo na maging aware ka na, ay, nasasaktan ko yung sarili ko, ay, nakakasakit na ako ng ibang tao. I think, na siya, kumbaga, that's a start. At least you're taking a leap of, kumbaga, step to work on it. Yeah. Kumbaga, hindi siya hindi siya late. Kumbaga, late, walang late sa mga ganyan. Siguro malilate lang siya kapag nag-start ka ng physical harm and kumbaga, you are totally parang suffering from mental health na talaga, critical. Pero luckily naman, nasa-survive naman natin ngayon. Okay, that's good to hear. Pero bago muna tayo mag-focus sa sa'yo, kasi marami kaming question, marami kaming gusto ring malaman regarding this, yung self-worth, ganyan. Gusto kong malaman kasi nabanggit mo kanina na nagpapasalamat ka. You're thankful because you have friends and family na nakasupport sa'yo, na nandyan para sa'yo. How does yung relationship mo sa kanila, paano nakaka-apekto yun dun sa sense of self-worth mo? Like kami, syempre gusto ko rin malaman as your friend na paano ba kami nakaka-apekto sa'yo mismo, personally, sa self-worth mo? Personally kasi talaga, sa akin naman, I understand na yung situation natin ngayon, na lahat tayo, nasa na tayo year na sobrang busy. So parang I really appreciate yung time na kapag mag-chat lang kahit after 3 months. So checking on me, on you, ganun. Kumbaga, malaking siya, malaking factor. And in my experience, siguro, yung una ko kasing ginawa is admit
admit to myself na nagkamali ako, na may mga ano ko na hindi ko na kaya. And I have to be honest, particularly sa nanay ko. Ganun. Honest ako. So, yung message, ganun. Kasi basically, family mo makakaintindi, unang-una sa'yo. And, mm, hindi, may masabi man sila, but technically, sila pa rin yung last, kumbaga, yung makakasangga mo, talaga, first hand. Of course, second na yung second friends. Of course, although, actually, my friends are considered, kinoconsider kong family. Nakaka-touch din lang na parang, kahit yung simple chat ko lang na, hello, or best, parang natutunugan na ako ng mga kaibigan ko. So, mismo yung mga stories ko, yun. So, technically, ito, nang recent na vacation ko ng April, uwi ko ng Ilocos. Kilala ba ni, sila Shar at Hani? Yeah, kilala niya naman sila, Shar. So, basically, umuwi ako ng Ilocos, nag-story ako. Tapos kasi siya, parang something talaga na matutunog, kung kilala nila ako, matutunogan nila na something is off. Something is off. Tapos, yun, nag-persist si Shar at Hani, na-imita ako kahit ayoko lumabas ng bahay. Tapos yun, alam na pala nila na something is not okay. And, ayun, nakakaluwag sa loob na parang, kumbaga, alam mo talaga, kumbaga, kung talagang sila yung mga kaibigan mo na nakasama mo na matagal, alam nila, and nandun sila for you to help, and hindi ka nila i-judge. Kasi intindihan ka talaga nila. And yung na-appreciate ko is, bakit daw hindi ako nagsasabi? Although, naman kasi, hindi siya ganun kadaling magsabi or madaling open, which is, naintindihan naman nila. Nasabi ko rin naman yung kaibigan, kasi hindi siya ganun kadaling mag-open. Kasi minsan parang may tendency na iniisip ko, ayoko makabala, or baka, parang I just want to keep it myself kasi kala ko masasolve ko ganun. Or minsan, okay, baka naman siya, hindi makadami pa ako ng ibang tao. Pero technically, mas okay pa rin na malaman nila. Reach out. Hindi naman masama na mag-reach out. Mm-mm. Kasi parang minsan ang kailangan lang naman is simple update, simple talk. I mean, catch up, ganun. It really means a lot already. Ayan. And actually, maswerte ka kasi meron ka mga ganong kaibigan. Kasi there are some people na talagang hirap na sila din. Hindi rin sila makapag-share sa family nila kasi may gap sila ng family nila. At least sa'yo, I mean, hindi ko naman ini-invalidate pero at least sa'yo, you have someone to turn to kung kunyari kailangan mo ng tulong talaga. And maswerte ka nga, gaya ng sabi ko kanina, kasi may mga kaibigan kang kayang tunugan yung nangyayari sa'yo kahit na hindi ka magsalita. And I think it will be better if you will have a partner na maiintindihan ka talaga sa lahat ng bagay and will support you. Yes, oo. Important talaga siya. Pero, hindi ko ninenegate medyo defensive dito sa part na to. Pero kasi important. Basta partner na. Syempre, that would understand you and support you din. Kasi, siya it's a silent battle. Silent battle siya. And, hindi dapat, isipin mo rin na, hindi rin siya magiging, bagsakan mo ng mga galit mo, ng discuss kasi it's not there. So, okay siya kung magiging support system mo, pero dapat a partner na talagang susuportahan ka and hindi ka niya iiwan sa fight na yun. No judgments at all. Judgment at all. Yes. Yun din, nag-agree din ako na sobrang swerte mo nga kasi may mga friends ka na sa sobrang hirap nating mag-open. And yun na-mention mo kanina, parang nag-iisip ka pa na baka pag nag-open ako sa tao na to, maabala ko pa siya, ganyan. So, maganda rin talaga na kilala na natin kung sino talaga yung kapag may tinawagan tayo, hindi abala para sa kanila yun. Alam mo yun, yung, uy, may problem ako, gusto ko mag-open up, ganito. Hindi abala para sa kanila yun. Like, they're there to listen to you then. Ganyan. Pero disclaimer lang. As
as told by me, hindi lahat ng tao kaya maging absorber. So, kailangan din natin maging empathic na dapat yung pag-share natin, ano din na tayo, may trigger warning kasi hindi lahat kayang i-handle. Kasi basically, Totoo. minsan may mga sudden problems sa tayo. And admit man natin na hindi, na-absorb nila yon. So, parang technically, nag-a-add yun sa kanila. So, kung sakali na it's best to consider pa rin na mag-open ka, pero siguro lang, huwag mong biglain. Or minsan, sabi sa akin, kahit hindi nga kayo mag-usap eh. Which is yes, totoo yun. Nagawa ko yun. Ang ginawa ko noon, example, si Aline, siya, childhood best friend ko. Taga-Antipolo lang kasi siya. Hindi ko na kasi talaga kaya. So parang, as in best, meet mo ko, ganito, coffee shop. Hindi ako nagsasalita, hinahayaan niya lang ako. Nakaupo, tahimik lang ako. Ganyan lang. Kasi parang, siya minsan, anxiety attacks, kumbaga kailangan mo lang, huwag mong pansin, kumbaga hindi ka dapat nila i-pressure to be calm, kumbaga, rather, i-assist ka nila na hindi ka nila peer-pressure. Kasi ako, particularly pag nag-anxiety attack ko, ayoko ng, very important sa akin yung space ko. And to be with people na talagang pagkakatiwalaan ko. Yan. Having said that, dito na natin masasabi yung importance ng dun sa seek professional help nga. Kasi, Yes. 'di ba, sa kanila talagang syempre professionally alam na nila yung gagawin na nila, ganyan. And thank you for sharing that kasi parang nagkaroon din kami ng naisip din namin na okay, kapag meron pala kaming friend who needs help, pwedeng nandiyan lang yung presence namin. We don't need to do anything. And makakatulong na yung Yes. presence namin. Okay. Companion lang. Yeah. Talaga. Companion Kailangan mo lang. So yan, to add din, of course, yes, we have to end the stigma na mental health is part na kailangan natin address. And part of it is, nasa na tayo 2024. So, let's stop yung parang pag-invalidate na parang, kaya mo yan, or yung, kahit gaano ka spiritual, of course, hindi pa rin mo pwedeng sabihin na through prayers. Kasi, basically, kailangan talaga ng support system, acknowledgement, and recognition ng talagang na may pinagdadaanan yung tao. So that's part of helping the person. Meron akong gustong i-share sa'yo. Kasi sabi mo nga 2024 na, ganyan. Hindi na tayo para mamilit ng mga tao na, alam mo yun, Yes. para sa buhay natin. Meron lang ako yung gustong i-share na meron ako mga friends na minsan naiinis ako kasi bigla na lang silang nawawala. For example, yung presence nila, parang ikaw yung lumalapit, ikaw na lang ikaw yung nag-give ng effort, ganyan. And then, parang malalaman mo na may pinagdadaanan pala yung tao. So parang, syempre ang pinaka-initial na reaction mo is maiinis ka or parang gusto mo na i-friendship over kasi ikaw na lang nag-effort dun sa friendship, ganyan. And then, ngayon, nalalaman mo na may pinagdadaanan pala siya. Para sa akin, pinaka the best na pwede nating ibigay sa kanila is yung space. Alam mo yun, na parang, Yes. Don't take it personally. Para sa akin, ayoko siyang i-take personally. Pero gusto ko pa rin ibigay sa kanya yung chance na, okay, kailangan mo ng space, sige, bigyan natin siya ng space, bigyan kita ng space, para magnilay-nilay kung ano man yung pinagdadaanan mo, ganyan. But, dun sa process na yun, hindi ko lang alam, hindi ko sure. Baka meron kayong pwedeng i-suggest sa akin na paano ko i paano ko ipapa-assure sa kanya na kahit nabigay ko sa kanya yung space na yun, kasi baka mag-assume din siya na parang nag-cut off na rin ako. So, ano yung, parang way ko, nasabihin sa kanya na I'm still here, I'm still your friend.
Siguro kung yung, sorry, I'm not sure if this is the right term. Medyo problematic na rin. Tapos kasi parang for me kasi magsisimula yung acknowledgement sa sarili mo. Kasi kahit naman nasabihan ka na ibang tao na people around you that parang masyado ka masungit or nakakasakit ka na ng tao. Of course, kung wala siyang self-awareness, mahirap din eh. And kaya nga sinasabi ko, it's okay to be not okay. It's okay to seek professional. Kasi doon natin mas maintindihan yung sarili natin eh. It's a science. But technically, to answer that, yun nga, I agree with Bevs na minsan space lang yung dapat natin ibigay. And of course, I think it's enough na yung guarantee na kapag kailangan ka ng mga kausap or ng mga kasama, either physically or tambay, digital, may mga gumagawa nila digital. As in, nag-ano lang, na kumbaga Zoom or Messenger video calls, ganun. While working, yun. Oo. So, that's enough. So, basta pakita mo lang na you are there. Either virtually or physically. Hindi man lagi, pero at least mapakita mo na genuine. Ayun. At saka yung kailangan mo lang din naman talagang i-remind, lalo na kung close friend mo yun, kailangan mo lang i-remind na you will always be there for him or her, di ba? Through thick or thin. Kasi yun naman talaga yung purpose ng pagkakaroon ng kaibigan, di ba? You have someone to run to kung kailangan mo ng kausap or whatever. Kasi hindi naman sa lahat ng oras makakapag-seek ka ng help and support from your family, di ba? Kasi there are some issues in your life na hindi naman, parang sa tingin mo hindi appropriate for the family. So you have to seek help from your friends na sa tingin mo ay maiintindihan ka kasi nasa same age level kayo, di ba? So parang kumbaga, ako ang mai-advise ko lang is yung talagang kailangan mo lang iparamdam sa kanya. Not all the time naman na kailangan mo gawin. Pero kailangan mo iparamdam sa kanya na whenever he or she needs help, you will always be there for her or for him. Yes, I agree on that. Eto, I have a last question about relationship and self-worth. Kapag na naman lumapit ka sa isang tao, syempre may pinagdadaanan ka, ganyan. And then ni-reject ka niya. Paano maaapektuhan yung self-esteem mo, yung self-worth mo, kapag ka may rejection naman ikaw na mafe-feel? For me, depende kung sinong tao yun sa buhay mo. Kung family, Close. masakit. Sige, kung family mo, family, friend, and romantic relationship. Masakit, actually siya. Pero, kung once lang siya, you have to understand, twice understand. Pero kung palagi, I think, yun dun mo na siya kailangang i-weigh. Kasi we have to accept the fact na hindi lahat ng tao would be your, kasangga. Or you have to understand as well na baka may pinagdadaanan din sila. So parang, understanding na ng situation. Pero for you have, sa sarili naman, you have to acknowledge na hindi lahat control mo. So yung mga hindi mo control, let it go. Will it destroy your self-worth? When you're expecting someone? Betrayal, actually. Yung parang yung sa akin dating. Betrayal. Kasi parang, of course, you are expecting too much talaga sa mga taong to. And tapos sa kanilang pa maririnig yung rejection. Pero depende. Kung nice naman yung pagkaka-reject, I think, may rights bang pag-reject? Yes. Oh, really? In a good way. How? Example, I'm sorry, hindi kita masasamaan ngayon kasi I'm facing a personal problems. Pero kung joke experience, mahirap din kasi na kapag sa mga close sa loob sa'yo, ang nagsabi na hindi na nila kinakaya. Hindi nila kinakaya. Considering na sila yung safe space mo, masakit yun. So, you'll end up thinking na, okay, hindi na ako mag-share, ganun. So, naiipon ka.
which destroys actually yung Surfer. or not Self. yung mismong communication din. Yun yung dalawa. Okay. Yeah, going back to the question of B, maapektuhan din talaga yung self-worth mo. Pero doon na din mabibuild yung self-assurance mo na not all the time, hindi ka aasa sa ibang tao. Na Yes. ma-assure mo yung sarili mo na whether they will reject you or they will join you in solving the problem, your life problem. Ma-assure mo sa sarili mo na kaya mo, kakayanin. 'Di ba? Yun naman kasi yung Yes. importante doon. Na sabi nga nila, hindi naman sa lahat ng oras may tutulong at tutulong sa'yo. And that's a time that you have to build your self-assurance na huwag kang umasa sa ibang tao para hindi ka rin masaktan. Diba? You have to help yourself actually. Yeah. Tulungan mo rin yung Help sarili mo yourself kasi first before you seek help. Diba? yes. Kung hindi mo talaga kaya, that's the time that you have to seek help from other people or from professionals. Diba? And also, parang opportunity mo na yun para malaman talaga kung sino yung ilalagay mo sa circle mo. Yung, sabi mo nga, I yung agree. safe space mo. Ganyan, Yes. di ba? Agree. Oo. Yes. Na parang, okay, ito, maasahan ko dito. Mm-mm. Yun talaga. Okay. So sa tingin mo JM, ano kaya ang self-worth? For you, what is self-assurance? Sorry, not word. Self-assurance. Sa tingin mo, para sa iyo? Self-assurance siguro for me is actually medyo medyo critical siya for me to define. But in a basic sense na lang, siguro self-assurance is guaranteeing myself na despite all odds, malalagpasan pa rin siya no matter how hard it is. Kumbaga, you have to trust the process. You have to trust yourself. Kumbaga, malabo man yung tubig na yan. Kumbaga, assure mo sa sarili mo na kakayanin. Kasi kung ikaw mismo bumigay, sino tutulong sa sarili mo? So, tulungan mo din yung sarili mo talaga. At saka mahalaga Although, yung... madali siyang sabihin. Mahirap siyang gawin, actually. Pero, That's right. hindi man agad-agad. Pero ano siya, it's a gradual. Gradual is okay. Mm-mm. At saka ito na yung sinasabi mo kanina, yung self-awareness, na kailangan alam mo yung, kilala mo yung sarili mo, yung strengths mo, Yes, yung yes. weaknesses mo, para alam mo kung ito bang fight na to, kaya ko, mananalo ba ako dito? Or Yes. sa fight ba na to, paano ko to mapapanalo, paano ko mananalo dito? Yung ganon. Naniniwala din ako dun sa sinabi ni JM kanina na pag sinabi mo na sa sarili mo na hindi mo kaya, hindi mo na talaga kaya. It's a matter of mindset, 'di ba? Kung ang mindset mo is negative talaga ang mangyayari sa life. So you have to make sure na you always go to the positive side. You always think positive, you always do positive things para yung flow and yung solution mo yung process of solving the problem will be easier and mas mapapadali sa iyo. Kasi Yes. kung negative thinking or negative mindset ang meron ka, mahihirapan ka. Kasi parang imbis na nasosolve mo yung problem, mas lalong nadadagdagan kasi nga nag-iisip ka pa ng problema from the main problem. Mm-mm. Diba? Overthinking. Ganyan. Of Overthinking. universal Yes. attraction, actually, yun. Of universal attraction, of course, what you attract, yun talaga yung mangyayari sa'yo. Kung medyo negative ka, tapos you're rejecting the idea na parang ito yung problem, tapos nagbabank ka, and hindi ka nagsisik ng help, medyo tayo doon. And to highlight din lang, of course, kung talaga hindi mo na kailangan, doon papasok naman yung mga professionals or yung mismong family support mo. Pwede ba natin tong gusto ko lang siyang lagyan ng konting spice. Yung self-assurance naman when you're in a romantic relationship.
Ano yung tanong? Define. Paano? How? do you define self-assurance in a relationship? Yeah. Yung romantic. Romantic relationship. Romantic side. Lagyan lang natin ng konting spice. My God. Ano ba? Pwede na blanco. Siguro sa akin yung self-assurance sa romantic side is, of course, being there na despite all odds. Depende pa sa pangyayari. Of course, hindi kayo iiwan. And you are there to support each other. Kasi you are partners. So technically, ang problema ng isa, problema ng yung dalawa. Kumbaga, it is karapatan ng partner mo na malaman kung ano yung pinagdadaanan mo. Kasi always remember that na kapag pumasok ka sa relationship, it's not you. I mean, it's not I. It's a we. It's a team. Yung dalawa. So, for me, yun nga, assurance is being there sa partner mo all the time. And at the same time, of course, assure nyo na, kumbaga, of course, wala kang gagawing kalokohan. Parang anytime, kumbaga, kahit anong gawin, andun. I mean, mapapanatag ka. So that's part. It's a trust. Yeah. Actually, ang pinaka-importanteng ingredient of self-assurance when it comes to romantic relationship is the trust. Diba? Kasi pag wala ka doon, mahihirapan ka rin talagang kumbaga, hindi ka maging panatag eh. Hindi ka maging panatag sa lahat ng bagay na nangyayari sa relationship nyo. Once na nasira yung trust nyo. So, yun ang dapat talagang unang-unang pinapangalagaan when it comes to relationship. For me lang. Yes, I agree. Okay. Oo. Ano yun eh? Biglang, oo. Sa ano yun eh? Para magkaroon ng health. Ako na shotgun. May gusto kasi Okay, sorry. Hindi, joke lang. Hindi kasi, ano eh, parang, ako lang ha, napapansin ko kasi, kaya ako nilagyan ng konting spice dahil alam kong marami tayong chatters na nanonood na can relate dun sa mga sinabi natin kanina about dun sa mga personal problems. Pero, alam mo ba na dahil sa Showtime, yung especially for you, kapag nanonood ako dun, alam mo ba na lagi nilang nako-question yung self-worth, self-assurance nila sa romantic relationship. Na talagang minsan naruyurakan na eh. Alam mo yun? Questionable na. Kaya yun yung gusto ko parang mas pag-usapan pa para may ma-share pa tayo sa mga chatters natin na hanggang saan ba yung ano tawag dito yung pwede nating ibigay sa isang relationship para hindi ma-destroy yung self-worth natin. Oo. Sa tingin nyo? For me, in order for you to be a productive partner, I mean to be a kumbaga reliable partner, dapat magtira ka sa sarili mo. Sabi nga nila, always give your 100% pag nagmahal ka. Kasi sabi nila, pag nagmahal ka, dapat bigay mo 100%. Kasi kung hindi ka daw nagbigay, kumbaga hindi mo daw binibigay yung best effort. But I beg to disagree on that. Kasi paano mo mamahalin yung isang tao kung hindi ka naman physically wala natitira sa'yo? So, I think part of a relationship is dapat alam mo palagi na dapat kang mag-set ng limits. And it's okay to say no. It's okay to say no kapag sobra na. Kasi at the end of the day, kung naghiwalay kayo or you decide to part ways, sarili mo na yung matitira. So, it's important for me na magtira sa sarili. And of course, yun nga, kaya nga mga tinatawag ng mga red flags and all. I agree with that. Kasi nga, gaya nga rin yung sabi ko kanina, di ba? Nasabi ko na kanina na you really have to love yourself first before you can love someone. Ngayon, kung wala kang pagmamahal sa sarili mo, doon na magi-start yung mawawala yung worth mo.
And hindi rin mabibigay ng partner mo yun. Kasi nga, hindi mo binibigay yung standard eh. You have to you need to have the standard of your self-worth before para malimitahan mo din yung mga actions ng partner mo. Kasi pag kunyari okay ka lang ng okay sa lahat ng bagay, parang ang iisipin ng partner mo hindi kanya nasasaktan in any way. Kahit na alam mo naman sa sarili mo na off na yung ginagawa niya. Pero okay lang. Parang ganun kasi pinapakita mo. Doon na mag-start yun. So you really have to build the love in yourself. Love for yourself. Yes. Para, para, mag-start na din yung standard mo of self-worth or limitations when it comes to that. Alam mo yan yung napansin ko dun sa mga nagsha-share nga dun sa Especially For You na ano sila, hindi sila nagbibigay ng boundaries. Parang sabi nga nila, what you tolerate, you receive. Na parang hinahayaan kasi nila yung partner nila na ganito yung gawin sa kanila. So yun, ganun at gaganunin din sila ng partner nila na parang meron yung bigay ng pera, bigay sila ng bigay ng pera, hanggang nawala ng natira dun sa dun sa isa, kasi kinuha na ng lahat. Naghiwalay na sila, may utang pa yung isa sa kanya. Alam mo Oh. yun, di ba? Na-remember mo yun, yung parang, isa lang yun sa example na parang, and based dun sa phrase na yun, syempre ikaw magrereklamo ka nung nag-break na kayo, 'di ba? Nagrereklamo ka kasi ganito yung nangyari sa Ang sasabihin naman, don't complain on the things that you tolerate. Kasi hinayaan mo 'di ba? Tapos magrereklamo ka. Ano? Okay. Saka naman, Huli na ang lahat. Huli na ang mahal mo Huli isang na ang lahat. tao. Ba't ka pa magko-complain? Lahat magagawa mo eh. Oh, yun nga. Pag mahal mo yung isang tao, kahit alam mong ano na siya, mali, magagawa mo siya. Pero, mahal mo. So, yun yung reason. Minsan Yun. talaga, Actually, yun naman yung main reason kung bakit natin nagagawa yun sa sarili natin. Diba? Kung bakit natin binababa yung self-worth natin. Because of love. Because of love. But, yun nga, yung sabi nga ni JM kanina, na kailangan mo talagang mahalin mo na yung sarili mo. Or ako ba nagsabi? Kailangan mo talagang mahalin yung sarili mo. More than how you love the other person. Kasi nga, once na you decided to separate ways, ikaw lang din naman mas matitira sa sarili mo eh. Kung yung love na yun, naibigay mo na lahat dun sa isang person, dun sa isang taong yun, wala ka na, di ba? Malulugmok ka sa problema, sa kalungkutan. Unlike if you have enough love for yourself, kahit maghiwalay man kayo niyan, you will find ways to make yourself happier. Make your self-worth better. Diba? Alam nyo mga chatters, A and JM, makinig kayo kapag makinig kayo, pero i-weigh nyo rin naman na kapag may nagsasabi na sa inyo na, uy, ang tanga mo na. Uy, tanga mo. Yung ganon. Open your ears, open your eyes. Alam ko, mahal na mahal mo yung tao, pero kailangan mong isipin, huwag kang magpakatanga kasi at the end of the day, kapag nagpakatanga ka talaga sa kanya, tanga ka. Wala nang ibang term. Wala nang ibang term. Wala nang, hindi. Yun. Makinig ka. Pag may nagsasabi na sa'yo na parang, oops, yung limitahan mo naman yung pagbibigay mo ng pagmamahal dun sa isang tao. Hindi dahil bitter siya, wala siyang love life, kaya niya sinasabi yun. Pero, kasi when you are so in love, minsan you're so blinded eh. Alam mo yun? Kaya dapat makinig tayo dun sa mga taong nagbibigay yung mga love talaga tayo. Hindi yung kapag ka sinabihan ka lang na, uy, limitahan mo na yung pagbibigay mo ng pagmamahal mo sa ganito. Hindi yun bitter, lalo pag mahal ka ng tao. Hindi yun para, kontrabida sa love life mo. Hindi yun. Ano lang, guidance mo lang sa Concern. Concern, oo. So, hindi tayo ko-call out.
kung walang nakikitang mali yung mga tao, yung mga malalapit na tao sa atin. Of course, ginagawa nila yon because they care. Exactly. Yun. Yun Mm-mm. naman. Okay, bago pa ako ma-high blood. Parang nainis Talaga? ako. Hybrid pala. Ikaw Hindi nagtanong nito ah. Hindi kasi So, alam nyo, papasok kapag dito ako. kasi alam nyo, pag nakikinig ako sa mga ganyang stories, ala, nakakaawa naman. Naaawa ako kasi wala namang mali actually. Kasi nagmahal lang naman sila. Siguro mali lang talaga yung taong minahal nila. Pero dahil nga doon, wala tayong kasiguraduhan kung tama ba tong tao na to or mali ba tong tao na to. Mas mahalin talaga natin yung sarili natin. Ayun. Yes. That's the most Yes. important thing. Most important thing, yes. And At saka lagi ko naman sinasabi yun dito sa podcast natin, di ba? You have to love yourself first. Yun And talaga in yung line with that, pinaka-important. yes. And in line with that, yung self-worth na deserve ko ba to? Alam mo dapat yun eh. Diba? Deserve ko ba Yeah. tong natatanggap ko na to? Yun na yung sinasabi natin na self-worth. And speaking of that, ano yung boundaries na dapat nating iset para maprotektahan yung self-worth na yan? Hindi ako galit. Parang ano lang. Usbong na emotions ko. Kumbaga, Personally. depende kasi sa sitwasyon eh. Personally, kung alam mo nang naapektuhan ka na emotionally, spiritually. So, example, pwede ka mag-set ng counts. Okay, pangatlo na to. So, stop na. Ganun. Pero depende sa degree naman ng pagkakasala. Kung grave talaga siya, of course. Siguro, Saksak ka dito, no? once is enough. Saksak ka dito. Talo. Pangatlo mo na to. Saksak. Oo. Baliw ka talaga. Joke lang, Yun. joke. Ano siya, very, ano siya sa akin. Yeah. Sige. In terms of limitation, basta, yun lang. Ako, ang boundary ko, pinaka-ano ko talaga is yung respect. Once the respect is na-apektuhan, that's the end of that. Kasi napaka-respetado ko. Charot. Napaka-respetado, no? Hindi naman napaka-respectful kong tao. I mean, nasabi ko na yun dito sa podcast namin before na yun yung pinaka-importante talaga sa akin, di ba? Respeto. And once na naapektuhan talaga ang respeto, na na doon na natitrigger yung self-worth ko na ay hindi pwede yung ganito sa akin kasi alam ko kung ano ako at ano yung karapat-dapat na para sa akin. And this disrespecting act is not ano tawag dito, acceptable. Yes, I agree. So for me, respect. Okay. Ako din, ganun. Ikaw? Respect. Oo, respect din naman. Meron din ako mga boundaries na kapag eto na yung hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Then, hindi talaga pwede. At saka ano kasi when it comes to romantic relationship, kailangan mong maging open din dun sa karelasyon mo. Na kung ano yung boundaries na sineset mo na, Boundaries. oo, na ito lang yung kaya kong ibigay sa phase ng relationship natin, ganyan. Alam mo yun? Phase Yun. 1, Phase 1, phase 2, ganyan. And eto rin, hindi lang sa romantic relationship, sa ano din, sa family din and friends, na yung kapag, when you give something, and minsan na-abuse ka na, yung lagi na lang ng give, hindi naman sa humihingi ka ng, or naghahanap ka ng marireceive mo, ganun. Pero kapag alam mo naman na, syempre, ang relationship, two-way yan eh. You give, you receive, 'di ba? So, kapag ka ikaw lang yung bigay ng bigay, yun din. I-weigh mo na yung situation na bakit ganun yung relationship ninyo. That's why it's really important na vocal tayo sa lahat ng nararamdaman natin. Kasi pag hindi ka vocal sa nararamdaman mo, doon na nabibuild yung yung self-doubt mo. Yeah. Diba? Exact. Okay. Sobrang broad ng topic na to, na self-worth. Kasi syempre, iba't iba naman tayo ng mga pinagdadaanan, ganyan. And we're so lucky lang na na-share sa atin ni JM yung side ng ano niya, yung self-worth niya. Dahil nga,
na-share niya sa atin kung ano yung mga pinagdadaanan niya. And actually, he bravely share kung ano yung napagdadaanan niya. Hindi po yun madali. Akala niyo lang madali naming pinakinggan, madali niyang sinabi. Pero marami yun. Maraming araw. Ganyan. And before we end this podcast, syempre, we wanted to listen to him din naman on what he can say more about self-worth. Yan. For me kasi, siguro may share akong around 5 to 6 things na lagi kong, kumbaga, yun yung parang ko ngayon, outline ko para at least, parang buo ko ulit yung sarili ko or para ma-improve ko yung self-worth ko. Siguro, after my experiences sa mga nakaraang buwan, siguro, in order for you to get back on your track, invest sa sarili mo. Unang-una yun talaga pinaka dapat mo i-consider. Mag-invest ka sa sarili mo. Hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng tumigil eh. Hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Just because dahil nangyari to or what, kailangan mag-invest ka sa self-development mo. So, this is not limited to the physical, actually, but also with emotional and spiritual. Dito na papasok yung family mo. And of course, tama nga na parang nasabi ko na kanina na parang mahirap siyang sabihin, ay gawin, pero hindi naman kailangan na agad-agad eh. Kasi of course, hindi naman lahat may support system, hindi naman lahat may needs. So, it's important na i-acknowledge mo sa sarili mo na may ginagawa ka to improve yourself. And of course, part na rin, don't mind kung ano man sabihin ng ibang tao. Yeah. Sarili mo pa rin. Focus on yourself. This is part of your self-development. Then, pangalawa, of course, connect with the right people. Dito natin malalaman kapag nandun ka sa situation ng doon malalaman kung sino dapat yung mga taong dapat mong kausapin. Ma-filter out na kung sino yung mga taong tunay na nagmamahal sa'yo and na sila yung talaga magpapatunay na sa hirap at ginhawa, nandun sila, hindi ka nila papabayaan. And siguro part na rin ng pag-build ng self-worth is don't force connections. Hindi mo kailangan magmakaawa sa ibang tao na isalik ka nila sa circle nila. Because merong mga tao na parang naghihintay lang sila na matagal ka parang hinihintay ka lang namin eh. Kasi dito ka talaga. So parang hindi mo ma-identify ngayon yung gusto mong connection or hindi mo kumbaga bilang man yung mga tao na meron ka ngayon, it's okay. It's okay. Kesa konti yan, kung genuine naman, it's okay. Tapos, siguro, iko-connect ko lang dito na hindi porket connected ka, you have to consider na of course, avoid oversharing. Kasi minsan, hindi lahat, kumbaga, is talaga natutuwa sa achievements mo or talagang dinadamayan ka nila sa pinagdadaan mo. Minsan, these are people na parang hindi mo alam. They are parang, they don't care. Parang gusto lang nila makachismis. Or Evil gusto eye. nila maalam. Pero yes. Evil Pero eye. wala talaga silang magiging contribution sa pagbuo ng sarili mo. So, get rid of these people. Yun. Tapos, actually, isang ginagawa ko ngayon, get back to my old habits or nagtutry talaga ako ng mga something nyo ngayon. So, yun, photography ulit, tapos travel, tapos, kaya hindi naman siya kailangan, actually, magpumunta ka ng mga malalayong lugar. Parang, kung dito sa Metro Manila, at least punta ka ng museums, gano'n. Find yourself, keep yourself busy. Tapos yun, soon, baka this July, yun, mag-archery ulit ako, gano'n. So, or yung mga lang, talaga, makakapag-keep sa'yo and ma-feel mo ulit sa sarili mo na na-enjoy mo yung life. Ganun. Tapos, ito, pang-apat, siguro, embrace your imperfections. Embrace your imperfections. Kasi, part siya ng pagiging kung sino tayo. So, naniniwala kasi ako na yung flaws natin are what makes us unique. Tapos, kumbaga, yun yung kumbaga, medyo pa, hindi man siya okay sa ibang tao, pero
kung hindi naman 'to nakakaapekto or nakakasakit ng ibang tao, embrace it. Kasi ito yung mga hindi mo kayang i-control, eh. So, love yourself and don't be too hard sa sarili mo. Don't be too hard sa sarili mo. Kasi ano yan, eh, subjective talaga. Hindi mo makokontrol lahat ng mga sasabihin ng mga tao. Tapos, yun nga, na-mention na natin kanina, learn to say no. Know your Mhm. limitations, set your boundaries. And lastly, let go. Let go. Malaking ano siya. Let go of anything na that's holding you back para makapag-move forward ka. Kasi kung hindi mo bibitawan, tapos alam mo wala na, ano siya, mahihirapan ka talaga. Hindi naman agad-agad, pero gradual. Lalo na pag hindi na siya nagsiserve sa'yo. Kasi, ano siya eh, kumbaga, part siya, kung hindi sa kanya hindi siya nag-effective, you have to treat it as a learning. And believe na talagang ano siya, part siya sa'yo, part siya ng buhay mo para at least mabuo ka ulit or ma-rebirth ka ulit. So you just have to trust the process. And ewan ko, naniwala kasi akong life is a paradox. So, massive paradox. So parang ano siya, lahat contradicting. Pero at the same time, in a funnel, magpo-provide pa rin siya sa'yo ng benefits. Either a Mm. learning or para maka-inspire ka ng ibang tao. Basta maraming factors. So, Mm. sa mga kala mo lang, ano siya, kala mo lang siya, walang natutulong. Pero yung simpleng bagay na ginagawa mo sa sarili mo, makikita yun ng ibang tao, magtatanong sila. So, it's a ripple effect. Ayun. Yun lang. Wow. Ayun. Thank you for Maganda pa that. yung super ganda ng mga sinasabi yung mga Mm. sinabi ni JM. And hopefully, chatters, marami kayo natutunan sa podcast namin na to. Lalong-lalo na yung pinag-uusapan natin is yung mental health na kailangan nating maging open-minded na ngayon na mental health is also important. Diba? Yes. Yes. Ang ganda ng mga sinabi mo. Talagang iti-take note ko yan. Thank you kasi, binigyan mo ako ng notes. Bibigyan mo ako ng notes for that. Hindi, actually, lahat ng mga sinabi niya, some of dun sa mga sinabi ni Joel, aware naman tayo eh. Pero hindi lang talaga natin binibigyan ng importance na kapag ka pinagsama-sama mo pala yun, yung mga sinabi ni Joel, ang ganda pala na i-apply sa buhay natin. Kasi at the end of the day, it will just make us, yung mas mahalin yung sarili natin, will make us a better person. Para kapag, yun nga, pag mahal natin yung sarili natin, mas maganda pa yung, or mas grabe pa yung pagmamahal na pwede natin i-share. Ganon. That's right. At Hindi saka, mo hanapin yung pagmamahal sa iba. sa iba, Yun, to add that exactly. factor. Ikaw na yung magbibigay talaga. Kasi punong-puno ka na ng Yes. pagmamahal sa sarili mo eh. So, wala ka nang paglagyan. Share ko na lang sa iba. Boyfriend akong dalawa. Charot. Oy, wag Negative. ganon. Wag ganon. Ganun. Negative pala. Negative pala yung boss na yan. Joke lang yan, Wag chatters. Ano ganon. lang yan. Joke lang yan. Pero ang ganda ng mga sinabi mo na nung napagsama, kasi isa-isa, alam naman na natin yung mga iba doon. Pero pag nung pinagsama-sama mo nung sinamarize mo, parang, wow. Yun lang. Thank you. Yeah. Thank you Thank you. so And much. coming from a person na may napagdadaanan na hindi maganda, ang ganda kasi alam mo kung paano mo Jen, ika-conquer yung challenges na pinagdadaanan mo ngayon. And I know na nakaka-inspire yun para sa mga chatters natin na mga may pinagdadaanan din. And kahit wala, kahit ako, kahit ikaw, may pinagdadaanan ka bang ano, may na-inspire ka, di ba? wala. Ayan. Thank you so much, Yeah, Joel, tsaka for that. alam mong genuine talaga yung binibigay niyang advice kasi nga it comes from his experience, 'di ba? Na Exactly. yun yung process niya Mm-mm. in order for him to solve and overcome what he's going Going through through. at the moment or been through. Yes. So, anything you can add pa, Ave, regarding self-worth?
para sa mga chatters Sa akin, natin. yun nga, yung gaya nung lagi kong sinasabi dito sa podcast namin, na mahalin niyo yung sarili. Mahalin niyo yung sarili niyo kasi yun lang talaga yung pinaka-importanting bagay para hindi ka magkaroon ng malaking problema sa buhay. And magtiwala ka. Magtiwala ka sa sarili mo na kakayanin mo lahat. Ano man problema yan. Whether you will face it alone or you will face it with someone, with your family, friends, or your partner, you always have to believe in yourself, di ba? Para hindi ka din, tawag dito, hindi ka rin mahihirapan na, na pagdaanan yung problema at masolve yung problema. So yun, believe in yourself and love yourself. Yes. Yes. Ako naman, agree ako sa mga sinabi ninyong lahat. Pero yung siguro importante na sabi nga natin, at the end of the day, ako lang yung sarili lang natin yung meron tayo. Pero wag natin kalimutan, we also have God. Kasi parang nabanggit kanina ni Joel na yung spiritual being natin dapat um, ano rin natin, inaalagaan din natin. And dapat aware din tayo na meron na naman tayo. Meron naman din si God para sa atin. So, always pray lang. Pagka talagang super weak ka na, daan mo sa prayers. It will work. Surrender yourself. Yeah. It always works. Yes, it always works. Yes. Ayan. Thank you so much, Joel, for Yes, all, Thank you Thank you so for for much. everything. Yeah. Ayan, Hindi ka, ayan. Maraming salamat. Sana hindi to yung last. Kasi na-enjoy ko siya. Promise. definitely hindi to last. Actually, pagka-cut dito, magbibihis lang tayo, tapos ibang topic. Ganun kagad. Ganun kagad. Charot lang. Naku, be. So, ayun. Again, thank you so much, JM, for sa lahat ng mga na-share mo ngayon. Yes, definitely, hindi ito yung last. Invite ka ulit namin. And thank Yeah. you Thanks. kasi, actually, chatters, ang pumili pala ng topic na to ay si JM. Kaya thank you so much. Kasi sobrang worth it ang pag-topic natin, ang pag-uusapan natin ng self-worth. Ayan. Mm. At sana naman mga chatters na enjoy nyo tong episode na to at marami kayong natutunan, and kung gusto niyo pang makarinig ng mas marami pang lessons in life, pakinig lang kayo dito sa aming podcast, the Group Chat Podcast in YouTube, the Group Chat Podcast in Facebook, the Group Chat Podcast in TikTok, and of course, the Group Chat Podcast by ABC sa Spotify. Yes. Maraming salamat. At sana naman, sa susunod na naming episode, kayo naman ang aming makausap. DM nyo kami. DM nyo kami. Bye. Thank you, Bye, JM. chatters. Bye, chatters. Thank you, Jay. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye-bye.